Magandang umaga mga bata! Ayan. Again, magandang umaga mga bata! Ayan, yung spirit na energy. So ngayon, kumusta naman kayo? Kumusta naman mga araw ninyo? Nag-almusal na ba ang lahat? Okay na? Ayan, so di ba bago natin sisimulan ang ating araw, ay ano muna ang gagawin natin? Manalangin. Okay, inaanyan ko ang lahat kung tayo ay anahan kong tumayo ang lahat upang magdasal tayo muna. Okay? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. So bago kayo umupo, matingnan nyo muna kung may mga basura dyan sa ilalim ng inyong upuan sa gilid. Pakilagay dyan sa basurahan natin. Pakitapon. Alright. So, pagkatapos ay maaari na kayo umupo. Okay? So, ngayon, gusto kong malaman kung talagang nandito ba ang lahat. Magdala tayo ng libat. Okay? Scarlett ba ito? Andyan ba? Ayan, very good. LG Ilana? Ayan, very good. So, ang lahat ay andito talaga. Okay? So, bigyan natin ng 5 bagsak ang ating sarili. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ngayon, ay alam naman natin na meron tayong alituntunin na sinusunod sa ating silid-aralan. Ngayon naman ay gusto ko na atin ito susundin. Ano yung una? Okay. Pag-respeto. So, gusto ko meron tayong respeto sa isa at saka. Okay. Pangalawa ay makinig. So, dapat lang na makinig tayo upang upang matuto. Okay. Kapag ako ay magpapaliwanag o magpapaliwanag sa harapan, ay gusto ko makinig ng lahat. Okay. Para mas maintindihan niyo kung ano mang sinasabi ko. Okay, so hindi lang sa akin, kundi pati sa mga kaklase niyo. Kung gusto ng mga klase niyo na sumagot sa akin, ay makinig kayo ng mabuti. Pangatlo ay makilahok. Makilahok upang magkaroon tayo ng punto. Pang-apat, itaas ang kamay. So, kapag gusto niyo magtanong, ay itaas niyo lamang ang inyong kamay, at kapag gusto niyo sumagot sa aking mga tanong, ay itaas lamang ang kamay. Tayo ay mas magkakaintindihan. Ngayon naman ay naintindihan ba ang lahat? Alright, ayan. So ngayon ay meron ba tayong takbang aralin? Wala naman. Okay? So, bago natin sisimulan kung ano nga ba yung bago natin tatalakay kung aralin ngayong araw, ay meron ako inahandang mga katanungan lamang. Okay? Gusto kong kumuha kayo ng isang buong papel at isusulat niyo lamang ito yung paluto. Okay? Okay, so, ayan. Ready na ba? Okay, so paano isulat ang masayang mukha sa tatlang kung sang-ayon at malungkot naman kung hindi ka sang-ayon sa pangungusap. Okay, ngayon. Okay, handa na ba? Right, so unang katanungan. Okay, ang pagiging gulo-gulo ng Pilipinas ay naging sanhi para madali itong masakot ng Espanya. Okay? Atin ito natalakay kahapon. So, ang pagiging gulo-gulo ng Pilipinas ay naging sanhi para madali itong masakot ng Espanya. Sang-ayon ba kayo o hindi sang-ayon? Batay sa inyong natutunan kahapon. So, atin itong i-measure kung talagang naiintindihan nyo. Okay. Okay na? Tapos na ba? Tayo sa pangalawang tanong. Dahil sa kolonyang Espanyol, lalong naging mahigpit o nagkalapit ang pamilyang Pilipino. Kung sang-ayon ba kayo o hindi sang-ayon? Ayan. Okay, so
Lumako naman tayo sa pangatlo. Isa sa dulot ng kolonyang Espanyol ay ang magulong pamumuhay. Sang-ayon o hindi sang-ayon? Isa sa dulot ng kolonyang Espanyol ay ang magulong pamumuhay. Sa pang-apat, naakit ang mga Pilipino na makipagkaibigan sa Espanya dahil sa pinapakita nilang magagandang pagkikitulong. Sang-ayon ba kayo dyan o hindi sang-ayon? Okay. Ito naman tayo sa panghuli. Likas sa mga Pilipino ang pagiging makadiyos. Totoo ba? Sang-ayon ba kayo o hindi? Likas sa mga Pilipino ang pagiging makadiyos. Okay, so tapos na ba? So, balik tayo sa unang tanong. Okay. Dito tayo para atin itong usahin. Ating iwasto. Unang tanong, ang pagiging pulo ng Pilipinas ay naging sanhi para madali itong masakop ng Espanya. Sang-ayon o hindi sang-ayon? Ano yung mga sagot nyo? Sang-ayon. Tama, napakahusay. Yung unang sagot ay sang-ayon dahil ano yung sinasabi? Ano yung naging dahilan? Ang pagiging pulo-pulo ng Pilipinas ay naging sanhi para madali itong masakop ng Espanya. Ngayon ay lumako naman tayo sa pangalawa. Okay. Dahil sa kolonyang Espanya, lalo naging mahigpit o nagalapit ang pamilyang Pilipino. Okay. Di ba, nung sumakop ang Espanya, mas naging magkalapit ang mga Pilipino. Sang-ayon ba kayo? Sang-ayon, tama. Tama, mahusay. Okay? Nagkalapit ang mga pamilyang Pilipino dahil sa pagsakop ng Espanya, ay mas naging mahigpit ang mga Espanya sa mga Pilipino. Kaya, yung mga Pilipino, nung naghihirap at naging sakripisyo na ang mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang kolonya ito, ay mas lalo silang, bumubuo ng pagkakaisa. Ayan, mas tumutulong sila sa isa't isa upang mas magkaroon sila ng matibay na pundasyon sa kanilang pamilya. Right. Ngayon, pangatlo, isa sa dulot ng kolonyang Espanyol ay ang magulong pamumuhay. So, sang-ayon ba kayo o hindi sang-ayon? Isa sa dulot ng kolonyang Espanyol ay ang magulong pamumuhay. Okay. So, di ba, kung babalikan natin ang ating talakay kahapon, di ba, sinabi doon, dahilan ng kanilang pagsakop ay nung napunta na sila sa Pilipinas, ay mas naging magulong ang pamumuhay ng mga Pilipino. Dahil mas nagbago ang pamamahala, nagbago ang mga lituntunin, nagbago ang mas naging mahigpit. Okay? Mas naging mahigpit ang kanilang pamamahala sa mga Pilipino. Pang-apat, sang-ayon ba kayo nito? Naakit ang mga Pilipino na makipagkaibigan sa Espanya dahil sa ipinakita nilang magandang pakikitungo. Anong tamang sagot? Hindi. Sang-ayon. Okay? So, naakit ang mga Pilipino dahil na makipagkaibigan sa Espanya dahil sa Pilipino. Maganda ba ang kanilang pakikitungo sa mga Pilipino? Hindi ba? Hindi. Okay? So, naging mahigpit sila sa mga Pilipino. Ayan. Ang lima, likas sa mga pagiging makadiyos. Nabanggit ba doon na mas naging makadiyos ang mga Pilipino nung sumakop ang mga Espanyol? Tama, sang-ayon. Okay, ang tamang sagot ay sang-ayon. Mas may naituro ang mga Espanyol sa mga Pilipino na pagiging makadiyos. Diyan na pumapasok ang ating bagong tatalakayin later on. Okay? So, ayan. Sino ang nakakuha ng 5 puntos? Ayan, ang dami. So, bigyan natin ng 5 bagsak ng ating sarili. 1, 2, 3, 4. Okay, ngayon. Okay, so ngayon ay bago natin
pag-isipan ninyo kung ano talaga ang bago natin ay batay sa ating aktibidad na gagawin nyo yun. Okay? Ang gagawin nyo lang ay ang gagawin nyo lang dito ay meron akong mga naikat o nagupit na mga larawan palaisipan na purmahin nyo ito sa isang gustong larawan. Okay? So, ito ang unang grupo at ito naman ang pangalawang grupo. So, ang gagawin nyo ay purmahin nyo ito sa wastong larawan. Okay? At pagkatapos ay idikit nyo dito sa harapan. Okay. Naintindihan ba ang lahat? Alright. So, ito ang one. Okay. So, tapos na ba? Yan, tapos na. Okay, ngayon ay gusto kong tingnan nyo mabuti. Okay? Kumusta naman ang paggawa nyo sa ating aktibidad? Naging madali ba? Right, naging madali. Dahil, ano lang? Okay, so ngayon ay isa-isahin natin ang larawan. So, tingnan nyo mabuti kung ano nga ba ang mga. Sino makapagsabi ng ano ang unang larawan? Tingnan natin ha. Ang unang larawan ay dito. Ano nga ba ito? Pesta. Okay? Para sa inyo ito ay pesta. Pangalawa, ito ay ang pagsisimba. Pangatlo, ito ay ang ano ito? Kasal. Okay? Mahusay. Okay. So, ngayon ay alam niyo na kung ano ang para sa inyo, ano nga ba ang aking tatalakayin talaga? Batay sa mga larawan na iba kami. Inday Jessa? Isang selebrasyon. Ikaw naman, Inday Roxanne. Wow! Ito ay tungkol sa pagiging makadiyos. Ano pa? Ano pa? Isang pagiging ano pa? Kristyanismo. Okay, so ngayon ay naibigay nyo talaga kung ano nga ba ang buong aralin natin. Okay. Ito ay tungkol sa paraan ng pananakop o Kristyanisasyon. Okay, so para sa inyo, kung ating itong babasahin o ating makikita, ano nga ba ang Kristyanisasyon? Inday Jessa, o Kristyanisasyon ito ay tungkol sa pagsisimba. Ano pa? I-share me. Okay, so tama, mahusay. So bigyan natin ng 3 bagsak ang inyong mga kaklase na nakasagot. 1, 2, 3. Okay, so ayun. Pero bago ang lahat, ay gusto kong malaman niyo kung ano talaga ang mga layunin sa aralin na ito. Una, ito ay naipapaliwanag ang proseso ng Kristyanisasyon sa matutubong populasyon sa ilalim ng kapangyarihan sa Kristanya. Pangalawa, natutukoy ang mga natutubong tradisyon ng mga katutubong populasyon sa ilalim ng kapangyarihan ng Kristanya. Pangatlo, nailarawan ang pagtuturo ng mga utusan ng Kristyanisasyon o Kristyanismo. Okay, naintindihan ba? Okay, huwag kayong mag-usap dyan. Kinig na mabuti. Okay. Ayun naman. Ayan. Ano nga ba ang Kristyanisasyon? Ang Kristyanisasyon ay ang pagsasakristyano ng pagbabagong loob ng pananampalataya o konbersyong panreligiyon ng mga individual papuntang Kristyanismo o ang pagbabagong religiyon kung ang dami ng mga tao na nangyari sa loob ng isang ulit lamang. Okay. Ayun. Ano ba ang mga
kautusan Kristyanismo. Yan ang mga mahahalagang detalye na kailangan natin malaman. Dahil, diba, kung sa ating aralin, ano nga ba? Yung aralin natin last na tinatalakay ay, diba, yung mga dahilan ng pagsasakop ng mga Espanyol. So, marami ang dahilan. Ngunit, isa sa dahilan na kung bakit sumakop ang Espanyol sa Pilipinas ay ang pagtuturo nila sa pagiging Kristyanismo. Okay, so yan ang mahalagang dahilan kung bakit sila sumasakop. Okay, so una, pagtuturo ng mga kautusan ng Kristyanismo, ito ay una ay ang pagsamba sa isang Diyos. So, ang Diyos ay iisa lang. Marami ba tayong Diyos? Hindi ba? Isa lang. Okay. Pangalawa, paniniwala kay Kristo bilang tagapagligtas. Hindi man natin siya makikita, ngunit nandito siya sa ating araw-araw. Nafe-feel niyo ba yun? Nararamdaman niyo ba yun na nandito ang Diyos sa ating araw-araw? Hindi? Tama. Okay. So, araw-araw, nandito ang Panginoon sa ating likuran. Kung meron tayong mga problema, di ba? Mararamdaman natin yan. Yan ang tinuturo nila nung sumakop sila sa mga Pilipinas. Pangatlo, pagbabasa ng Biblia, ang banal na aklat ng mga Kristiyano. So, sa Espanyol talaga, nagsimula ang pagbabasa ng Biblia. So, sa kanila, dahil sa kanilang pagsasakop, natuto ang mga Pilipino na gumawa ng pagbasa ng Biblia. Pang-apat, paniniwala sa mga santo at santa o mga banal na tao. So, hindi ba, kung nakikita natin ngayon, yung mga Christian, hindi ba, merong sinasamba na isang, ang tawag doon? Santo o santa. So, yan lang ang patunay na talagang hanggang ngayon ay pinapakalaga nila ang tinuturo noon. Dito naman tayo sa mga tradisyon ng mga Pilipino. So, kung sumakot ang mga tradisyon. Ito, nagsimula ang pesta o selebrasyon, di ba? Alam naman natin na ang pesta ay isang selebrasyon na ipinagdiriwang ito upang parangalan ang patron ng bayan. At saka, sinagawa ito sa pamagitan ng pagtitipon ng mga anak o pamilya. So, di ba, yung mga araw na yan ay, yung iba naman umuwi galing ng trabaho, yung iba umuwi galing ng eskwela o saan man sila, para lang magkakaisa. Muli, may sayawan, pagtitipon ng pagtutok, prosesyon at pagpakalabas ng murmuro. Okay, so, ano ang pangalawa? Ito ay ang Pasko. So, naranasan niyo ba ang Pasko? Okay, lahat naman tayo naranasan natin ang Pasko. So, ito ay upang ipagdiriwang ang panganakan ni Kristo at na tagapagligtas ng lahat. So, alam naman natin na ang Pasko ay ang sinagawa ito sa pagpagitan ng paghahanda ng pagkain, pagbili ng regalo, at pag-awit ng masayang awitin. So, naranasan niyo bang mabigyan ng regalo? Yan. Okay, so, pangatlo, mahal na araw ang pag-alala sa mga paghihirap ng Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan. Sinagawa ang mahal na araw sa pamamagitan ng pagbasa ng pasyon at pagpapalabas. Okay, so dito naman tayo sa bagong taon. So, isa rin ito sa tradisyon ng Pilipino ang bagong taon. Ano sa Ingles? New Year. Okay, so bagong taon piniriwang sa pagpasok ng panibagong taon. Isagawa ito sa pamamagitan ng pagluto ng malagkit na pagkain at may mga bukas din. Okay, so panghuli ay ang Flores de Mayo at Santa Cruzan. So, dyan nagsimula kung bakit ipinaliliwa ang Flores de Mayo dahil sa pagsama ng Espanyol. So, una ay Flores de Mayo ay pagparada ng kadalagahan na may suot na magandang saya
Ngayon, ito naman tayo sa pagsasagawa ng mga Kristiyanong ritual. Una ay ang kumpisal. Okay, lahat na ba dito ay nakakumpisal na? Ayan, very good. Okay, pangalawa, kasal. Okay, kasal. Yan ang mga isa sa ritual na ginawa sa mga Kristiyano. Misa o ang pagsisimba. Pagbebendisyon sa taong may sakit. So, nakita niyo ba ito? Okay. Kaya ngayon, ay naiintindihan ba ang lahat? Okay. Yan ang isa sa rason kung bakit sumakot ang mga Espanyol ay ito, Christianism. So, para sa inyo, gaano ba kahalaga ang pagiging Christianism? Hindi siya lahat. Okay. Ayun. Okay. Mari ka na lang ito hindi siya. So, bigyan natin ng 5 bagsak si Shela. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so tama. So, pinakamahalaga na ang pagiging Christianism. Bakit? Upang mas magkalapit meron ka komunikasyon. Okay? Meron ka komunikasyon sa ating pinakamamahal na Lord. Okay? Hindi lamang kapag may problema ka, hindi lamang kapag magpapasalamat ka sa Kanya dahil may biyaya ka natanggap, kundi araw-araw ating siyang isasamba. Dahil siya ang pinaka-powerful. Okay, very good. Siya ang pinaka-may kapangyarihan sa lahat. Hindi na natin siya nakikita, ngunit madami ang kanyang naibigay sa atin. Okay, so ngayon, dahil tapos na tayo, okay, alam kong naiintindihan niyo na. Hindi ba? Meron pa bang katanungan sa ating aralin? Wala na. Okay, so ngayon ay ipapangat kayo sa 4. Okay, so ang gagawin niyo lang ay gusto kong merong isang representative o para kunin ang papel dito sa harapan. Okay? Pipili lamang kayo. Okay? Sa isang pangkat. Okay? Asan yung pangkat isa? Pangkat 2? Okay? Hindi ba meron na tayong pangkat? Meron na tayong pangkat. So, asan yung isang pangkat? 2. Yes. Huwag nang magtanong. Yung pangkat natin kahapon, yun na lang yung pangkat natin ngayon. Okay? Okay. So, asan yung pangkat isa? Yung una, pangkat 2. Okay. Sige, pili kayo dito. Meron ito nakasulat na isa sa dula niyo ang mga nakasulat o mapipili yung nakasulat dito. Sa either yung ritual, yung pagtuturo sa mga sa pagiging Kristyanismo. Okay? So, yan. Okay, so, dapat meron kayong teamwork, operasyon sa isa't isa sa grupo ninyo. At pagkatapos, bigyan ko kayo ng 5 minuto upang mag-handa sa inyo. Okay? So, tapos na ba? Okay, ito ang ating pamantayan. Una, nilalaman, 40%. Pagganap, 30%. At paggamit ng wika ay 20%. Okay, so, okay na ba? And meron itong participation o cooperation sa grupo, 10%. So, total of 100%. Okay. Ngayon ay, bigyan ko muna ng 5 minuto upang maganda kayo. Ayan, tapos na. Okay, so, alam ko ang lahat ay naiintindihan ang mga aralin natin ngayon, no? So, grabe ang performance ng mga pangkat. Okay, so, bigyan natin ng, bigyan natin ng magaling clap ang mga okay, ang isa't isa. Okay, lahat kayo ay merong perfect na lahat kayo ay merong perfect na punto. Okay, so bigyan natin ng magaling clap ang isa't isa. Okay, ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling,
ay meron ako tawag dito, quiz sa inyo. Okay? Meron ako kasulit na inihanda. Okay, ang gagawin niyo lang ay punan niyo ang box na walang nakasulat. Ito ay ang chart, TW chart. Buuin niyo lang ang TW chart, which is yung mga natutunan niyo. Okay? So, meron niyang katanungan at gusto kong buuin niyo lang. Okay? So, ipasa niyo ang papel pagkatapos ng 10 minuto. Okay? So, ipasa sa likod. Okay, so, okay na ba? Tapos na. Okay, so ipasa na sa harapan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so, bukas, atin itong iwawas to. No? Para makita ko talaga marami tayong natutunan. Ngayon naman ay hindi natin dapat kalimutan na meron tayong takdang aralin. So, mari ba kunin niyo ang inyong notebook? Okay. Isulat niyo ito. Panuto po na ng mga kahon na gusto ko sa mga gawain ng Christianism. Ano nga ba mga gawain ng Christianism? Okay, so, ganyan lang. Okay, so, ayun lang ang lahat. Kaya, wala na ba kayong mga katanungan? Wala na? Kung wala na,